Inaanyayahan pong tumayo ang kapulungan. Tawag sa pagsamba, o sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Processional hymno bilang 322. Tayo po yung mukha, tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin at pinasasalamatan ng iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po sa malayang pagsamba na meron kami, na kaya po naming gawin ang magtipon-tipon upang kami ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat isa na nandito ngayon. Maraming salamat sa nakaraang buong isang linggo na kayo ang patuloy na nanguna sa buhay ng bawat isa sa anuman pong gawain, sa anumang lakarin namin sa buhay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po dahil sa kabila ng mga pagkukulang namin sa inyo, hindi ka nagkulang sa amin. Hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na inuuna namin yung mga bagay na nais namin sa buhay namin. Hindi yung mga bagay na gusto mong gawin para sa ikapupuri ng iyong pangalan, Panginoon. Panginoon, patawad sa mga bagay na nagagawa namin na hindi naaayon sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Ito man ay hayag o lihim, nalalaman mo namin o hindi, Panginoon. Patawad sa mga ito. Panginoon, patawad din po sa mga pagkakataon na nawawalan kami ng pag-asa, sa mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng hindi magandang pag-iisip. Patawad sa mga pagkakataon na ito, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil ikaw yung patuloy na nagpapaalala sa amin na sa lahat ng ito, sa lahat ng nangyayari ngayon sa bansa, sa buhay namin, kaya namin panghawakan yung mga salita mo because
you are our promise-keeping God. At lahat ng mga nangyayari ngayon, Panginoon, ay dapat lang namin itaas sa iyo. Panginoon, dinadalangin po namin ang mga kapatiran na hindi pa po namin kasama ngayong umaga. Kayo rin po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, katulad ng pag-iingat ninyo sa amin nakarating dito ng ligtas. Ang hindi man po namin mga makakasama ngayon sa bahay-sambahan, ay ingatan ninyo rin po sa mga nanonood sa via live, yung mga hindi po namin nakakasama sa iba't ibang kadahilanan, Panginoon. Panginoon, sa aming pong pagpapatuloy, kayo po ang manguna sa taong gagamitin ninyo nga ngayong umaga sa pagbabahagi ng mensahe. Nawa po'y hindi siya yung makita namin, kundi ikaw na nagsasalita sa pamamagitan niya. At anuman pong mensahe yung dadalhin mo sa amin ngayong umaga, naway ito'y hindi lang namin basta marinig, kundi may sa pamuhay namin at higit sa lahat ay may bahagi namin sa iba. Panginoon, sa amin pong pagpatuloy sa umagang ito, sa amin pong pagpatuloy sa pagsamba, kayo ang manguna sa bawat bilang na ito. Lahat po ng gaganap sa aming pagsamba ngayong umaga ay maibigay yung lahat para sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo. Tunghayan po natin ng babasahing tugunan na matatagpuan sa Awit 25 verses 1-9. Dalangin sa pag-iingat at patnubay. Sa iyo, Yahweh, dalangin ko'y pinapaabot. Sa iyo, O Diyos, ako'y tiwalang lubos. Mga may tiwala sa iyo'y huwag malagay sa kahihiyan, at ang mga taksil sa iyo'y magdanas ng kasawian. Sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Alalahanin mo, Yahweh, ang pag-ibig mong wagas na pinakita mo noong panahong lumipas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga kamalian ko noong aking kabataan. Ayon sa pag-ibig mong walang katapusan, ako sana, Yahweh, ay huwag kalimutan. Yahweh ay mabuti at siya'y makatarungan. Itinuturo niya sa mga kasalanan ang tamang daan. Tayo pong lahat, sa mapagpakumbaba, siya ang gumagabay, sa kaniyang kalooban, kaniyang inaakay. Ngayon po ay nasa dako tayo ng pagbabatian. Inaaniyahan po ang prayer and praise team sa pangunguna. Pwede po tayong lumabas sa ating mga upuan at kamayan po natin ang ating mga kasama ngayong umaga. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyo, kalwalhatian niya. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King.
Yes, I love you with the love of the Lord. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo, kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Yan, patuloy po tayo sa ating pag-aawitan, no? At this time ay umawit tayo, no? Regardless kung tingin natin ay maganda o sintonado ang boses, mababa o mataas, no? Let's continue to praise the Lord, no? Through worship. At ngayon ay awitin natin ang mahina ako sa title. Tunay na Diyos. Yes, Tunay na Diyos. So, awitin po natin ang Tunay na Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian. Kalwalhatian. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, ingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig,
Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Tuloy tayong umawit at awitin natin ang sama-sama nagpupuri. Okay, gandang pagmasdan. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niyang may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Minsan pa, awitin natin, okay, gandang pagmasdan. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Naranahan sa pag-ibig niyang sadyang wakas. At sama-samang nagpupuri, walang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niyang may kagalakan. Patuon ay nagpupuri, walang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-sama, at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay nagpakailan pa man. At sama-sama, at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Kayo lang, nasama-sama, kayo lang. Sama. Samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sama-sama nagpupuri, kayo lang. Sama-sama. Samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sama-sama nagpupuri, tayong lahat. At sama-sama nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Paggising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala ka.
Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayoko magkulang. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Minsan pa, pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magkulang. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. For the last time, ayaw ko magkulang. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang
ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Yes, Father God, muli kami magpapatuloy sa aming pananambahan. Kaya this time, Lord, ay sa pamamagitan ng aming mga inawit, Panginoon, ay naihanda namin, Panginoon, yung aming mga sarili sa mga susunod na dako o susunod na parte, Panginoon, ng aming pananambahan. Kaya muli, pinupuri ka namin, sinasamba ni Duwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Inaaniyahan po muli ang kapulungan para po sa pagbasa ng banal na kasalatan at sundan po ng mensahe ng buhay na dadali na ating Reverend John Dave Angeles. Siya po ang magpapatuloy. Ang mga talataan natin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay atin pong matatagpuan sa sulat ni Propeta Isaias sa chapter 53 verse 5 at ganito ang ating mababasa. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Gayon din ang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa chapter 8, verse 18 hanggang 25 ay ganito ang ating matutunghayan. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan hindi mayahambing sa kalawalatiang pinahayag sa atin balang araw. Sapagkat nanabik sa sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak, nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon, dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumating din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, huwag hindi iyon ang matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Makakaupo na po ang kapulungan. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Yan. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma or Lenten season. Next week
tayo po ay sa iba ay linggo ng palaspas, no? Palm Sunday. At tayo po ay darako doon sa sinasabi nating Holy Week, no? Pag isang linggong pagbubulay-bulay, no? At atin pong tatalakayin yung huling 7 wika ng ating Panginoong Jesus. Nais ko po kayo iniyahan saglit na manalangin. Samahan niyo po ako sa ating pasimula. Aming Diyos, salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa na muli kami ay makapagbulay-bulay. Muli kami ay makapag-reflect ngayong panahon ng Kwaresma at sa amin pong pakikinig na mensahe na wawa Diyos ng inyong mga salita. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin at ng iyong mga biyaya, pagpapala at patuloy na pagkilos sa aming buhay ay inyo pong iparanas. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ikalimang linggo ng Kwaresma, tayo po ay patuloy na tumatalakay sa ating tema na sa daan ng krus. No? Sa daan ng krus. Sa linggong ito ay meron itong subtitle na may pag-asa sa pagkabuhay na mag-uli ng bayan. Mga kapatid, kung ating titignan ang kalagayan ng ating mundo ngayon at lalo na ang kalagayan ng ating bayan, para bang may mabigat na tanong na bumabagabag sa puso ng marami. Ang iba ay nagtatanong sila, hanggang kailan ba tayo magtitiis? Hanggang kailan ba kayo nagtitiis? Kayo ba nasabi niyo na ba yun? Hanggang kailan ba ako magtitiis? No? Hanggang kailan tayo magtitiis sa buhay na punong-puno ng paghihirap? May mga halimbawa sa hospital, hindi ko alam kung narinig niyo yung mga story na ganun. Yung mga taong hirap na sa kanilang pagkakasakit, no? They tend to sabi nila, pwede bang tapusin na natin ito? Hindi ko na kaya yung sakit na aking nararamdaman. Yung pagtitiis, no? Merong mga tao na ayaw nilang dumanas ng mga paghihirap ng buhay. Sa panahon ngayon kung saan doble na ang presyo ng diesel, no? Sinong naka-diesel dyan? Naka-diesel na pa more. Diba? Dati gustong-gusto natin ng diesel engine. Dati yata mas mura ang diesel sa gas, no? Dati, ngayon hindi na, baliktad na ang mundo. Pero mataas pa rin ang gas. Last Thursday, supposed to be ito raw ay implementation ng taas pamasahe. Narinig niyo na po ba yun sa balita? 1 peso sa traditional jeepney sa mga aircon ay parang 2 or 3 pesos. Pero hindi natuloy. Hindi natuloy. No? Hindi natuloy ang pagtaas ng pamasahe. At sabi sa mga balita, ngayon daw, merong mga pumapasada ng jeep more than the hours na kanilang dapat na pamasada. No? At sa kanilang pamamasada, kulang na kulang pa rin yung kanilang kinikita. Sabi na isang na-interview, kapag ka tumaas pa itong presyo ng krudo, baka umuwi na lang kami sa probinsya at maghanap ng trabaho. Hanggang kailan tayo magtitiis? Sabi nila, problema lang naman yan ng mga driver kasi sila yung gumagamit ng krudo. No? Bumilang kayo ng araw mula ngayon. Yung mga binibili nating mga itlog, no, bigas, karne, gulay, sigurado po susunod na yan sa taas ng bilihin. Yung iba nagtatanong, may pag-asa pa ba bukas? No? Meron pa bang hope? Hindi ho yung sigarilyo. Nabutan niyo ba yung sigarilyo na hope? Hindi nag-hope dito dati. May hope dati na sigarilyo yung mahaba, parang Philip yun, di ba? May tindahan kasi kami kaya alam ko. Mga iba't ibang klase ng sigarilyo. Sabi nila, meron pa bang pag-asa sa buhay? Meron pa bang pag-asa bukas? No? Ibig sabihin, meron pa bang magandang mangyayari bukas? Tingin niyo ba mula nung pinanganak kayo hanggang sa ngayon, bumuti ba yung ating kalagayan?
siguro okay, no? Kasi dati pagka may kausap kayo, kailangan nyo pang gumamit ng telegrama. Sino mga umabot ng telegrama rito saka mga umabot ng telegrama saka sulat-sulat, diba? Ngayon, messenger na lang, no? Instagram. Sino may Instagram account dito? Sa mga may edad na. Yung mga Instagram account po na talaga. Instagram, no? Dami na ngayong apps, no? Meron bang magandang nangyayari habang tumatagal ang panahon? May pag-asa pa ba bukas? Sabi ng iba, meron pa bang pagbangon sa mga nangyayari sa ating bayan? Meron pa bang pag-asa sa lahat ng ating nararanasan? Araw-araw taas presyo pero sweldo hindi taas, no? Sino taas sweldo rito? Di ba sana yung sweldo natin tumataas din, di ba? Di ba parang ibig sabihin, kada tumataas yung presyo, tumataas din yung sweldo, kasi hindi, di ba? Ang hirap mag-adjust. So sabi nila dapat, higpit ng sinturon. No? Pagtitipid. Yung, sabi nung isang napanood ko, sila daw sa karinderya ay nagtaas ng presyo ng kanin. Magkano na kanin sa karinderya ngayon? 15 na? 20 na daw, Nanay Vicky. 20 na. No? Tumataas na ang presyo. Sabi nila, sa ulam naman po, di kami nagtaas ng presyo. Pero binabawasan namin yung serving. Tumataas na yung presyo ng lahat ng bilihin. Ang tanong sa atin, may pag-asa pa ba tayo? Mga kapatid, sa paligid natin, makikita natin yung krus na pasan ng mga tao araw-araw. Hindi po literal na krus yung ating nakikitang pasan-pasan, kundi yung paghihirap ng buhay nating nararanasan. Tayo po, blessed pa tayo eh. Yung mga nandito sa church, bakit? Kasi tayo mga nasa church ngayon, no, hindi po natin kailangang magtrabaho ng linggo. Mga trabaho natin, mga weekdays, yung iba sa atin, hindi naman na nagtatrabaho talaga, no, may mga pensyonado. Pero yung ibang mga kakilala natin, yung mga kamag-anak at mga kaibigan natin, kailangan nilang magtrabaho ng linggo. Araw-araw, pasan-pasan nila ang krus. Ano yung mga krus na sinasabi natin? Hindi literal na krus na ating nakikita sa harapan, kundi mga krus ng kahirapan. Sino dito yung hindi nahihirapan sa buhay? Yung maginhawa, yung anak ng mayaman, yung bang pagkagising mo na umaga, wala, niloloko lang ako ng mga magulang ko, mayaman naman talaga kami, kunyari lang, mahirap kami. Meron ba kayong ganyan? No? May yung baby bagong panganak, no? Congratulations, no? Kayo pinanganak sa Pilipinas. Naku, bakit sa Pilipinas pa? Sana sa na lang, saan niyo ba gusto ipanganak? Kung papanganak ba kayo, saan niyo gusto ipanganak? Sa Canada, sa Australia, saan niyo gusto? Sa Europe, gusto niyo ba ipanganak doon? Gusto niyo maging European? Or gusto niyo maging Russian? Marami sa atin ay dala-dala yung krus ng kahirapan, araw-araw. Yung iba ay krus ng kawalan ng trabaho. Yung marami sa ating mga kakilala, again, ay bawa yung mga tsuper, yung mga driver. Ngayon may trabaho pa sila. Pero dahil sa patuloy na pagtaas ng krudo, baka bukas hindi na rin sila maging driver. Baka umuwi na lang sila sa probinsya at doon maghanap ng pagkakakitaan. Yung iba, dala-dala yung krus ng pagkasira ng pamilya. Buti na lang kami, wala kaming lupang pag-aaway-awayan. No? Minsan mahirap sa mga magkakaanak. Maraming mga story na ganyan. Matagal pa yung lupa, hindi na ipapangalan kung kanino. Nung nawala yung magulang, yun na. No? Maraming mga dahilan, maraming dala-dala tayong krus araw-araw. Pagkasira ng pamilya, yung iba ay kawalan ng katarungan. At yung iba ay takot sa kinabukasan. Sino rito hindi natatakot bukas na baka yung presyo ng bigas ay nasa 100 pesos per kilo na rin? Hindi ba kayo nag-iisip na habang tumatagal, sabi ni Ate Carmen kanina, baka April 15 na lang daw yung crudo, yung supply natin ng crudo sa Pilipinas. Anong gagawin nyo pagka ganun? Magbabike na lang kami ni Nico araw-araw.
Kasi wala nang krudo. Magbabike na lang kami. Kaso pag wala yung krudo, mahirapan din mag-produce ng kuryente. No? Marami ring kailangan ng kuryente. Tataas din yung presyo ng kuryente. Alam niyo ba pataas na rin yung presyo ng kuryente? Alam ni Isaya, mataas na yung kuryente. Kaya mga susunod na buwan, pag lumabas na yung Meralco bill, mapapasayaw na kayo ng hawak nyo ang bill. Malapit na kayong mapasayaw ng hawak nyo ang bill. Mga kapatid, araw-araw tayong may pasan-pasan na krus, ano man yung ating kalagayan. May mga gabi na parang napakahaba para sa iba, merong mga laban na parang bang walang katapusan, at may mga sugat na parang hindi nagagaling. At kung minsan, parang ang bayan natin ay nasa Biyernes Santo. Pag sinabing Biyernes Santo, ano bang nararamdaman ninyo? Punong-puno ng paghihirap, punong-puno ng kalungkutan, tahimik, mabigat, at puno ng pagdurusa. At parang walang kasiguraduhan. Pero sa atin pong pag-aaral ngayong umagang ito, nais nating tignan sa marami nating karanasang ito, merong darating na linggo ng pagkabuhay. Nakikita natin ang katotohanan ng Ebanghelyo na ang Diyos ay hindi natatakot sa madilim na kabanata ng kasaysayan. Gayon din na ang Diyos ay hindi natatalo ng paghihirap ng tao at ang Diyos ay dulubhasa sa pagbuhay ng patay na pag-asa. Sabi ko nung nakaraang mga linggo, ang krus ay hindi simbolo ng pag-asa sa panahon ng ating Panginoong Yesus. Ang krus, pag nakita sa kanilang panahon, ay kinatatakutan. Pagka kayo po sa panahon ni Kristo ay hinatulan ng kamatayan sa krus, hindi po yun masaya. Ang krus ay sumisimbolo ng kahihiyan, sakit at kamatayan. Ito yung pinapakita ng krus. Ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, ang krus ng kahihiyan ay pinalitan ng krus ng tagumpay, kaligtasan at bagong buhay ng Diyos. Kung ang ating Diyos ay kayang gawin ang pagkabuhay, ang Kristo na ating sinasampalatayanan na buhay, hindi ba niya kayang gawin pagbangon ng paghihirap ng ating bayan? Kung ang Diyos natin ay namatay sa krus at muling nabuhay, yung kanyang paghihirap ay napalitan ng pag-asa. Gayon din mga kapatid, yung ating dinadanas ngayon na paghihirap ay kayang palitan ng Diyos ng pag-asa. Ngayong umaga habang tayo po ay naglalakad doon sa daan ng krus bilang isang bayan, mayroon pong nakahandang umaga ang Diyos para sa ating lahat. Mayroong nakahandang muling pagkabuhay, may nakahandang bagong simula. Sa umagang ito, again, nais nating tignan na doon sa daan ng krus o sa daan ng kalbaryo ng paghihirap, mayroong pag-asa sa pagkabuhay na maguli ng bayan. Sa unang punto natin ngayong umagang ito, ay makikita natin na sa daan ng krus ay daan ng paghihirap at pag-aalay. Nais nating tignan muli yung Isaiah 53:5, ang sabi, ngunit hindi dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog, dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Yun pong sulat ni Isaiah sa chapter 53, makikita natin dito yung larawan ng lingkod ng Diyos na magdurusa para sa iba. Ano po ba yung realidad ng sakit na makikita natin sa krus? Si Jesus, no? Again, nung siya po ay nung siya po ay hinatulan, si Jesus po ay sinaktan. Hindi po madali yung kanyang dinanas. Siya po ay tinanggihan, pinahirapan at ipinako sa krus. Alam po ni Kristo yung kanyang daranasin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya po ito tinakasan.
At bilang bayan, mga kapatid, tayo din po katulad ni Kristo ay mayroong mga sugat. Katulad ng sinabi ko kanina, si Kristo po ay naghirap. Tayo rin po ay may sugat ng kahirapan. Sino rito yung naging Kristiyano tapos masarap na ang buhay? Maligaya na lahat. No, naging Christian sila, tinanggap si Kristo, tapos maluwag na ang buhay. Di ba't meron pa rin tayong dinadanas ng mga problema at kahirapan? Sino rito yung naging Christian pero wala ng korupsyon? Meron pa rin tayong sugat ng kawalan ng pag-asa, sugat ng pagkasira ng pamilya at sugat ng kawalan ng katarungan. Itong mga sugat na ito ay hindi tayo exempted. Patuloy at patuloy natin itong nararanasan sa ating mga buhay. Ngunit nais nating tandaan, hindi po nasasayang ang paghihirap na atin pong na inaalay sa atin ng Diyos. Yun pong sugat natin ay pinagaling sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po sa talata, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo po ay pinagaling. Again, yung krus na ang simbolo ay kamatayan, ay binago ng ating Panginoong Hesus. Ito ay naging simbolo ng pagbabago at paggaling. Kung papaano ang sakripisyo ni Kristo ang nagdala ng kagalingan sa sangkatauhan, mga kapatid, yung ating mga sakripisyo bilang isang bayan ay maaaring maging daan sa kagalingan. Tayo rin ay may mga sacrifices. Tayo rin ay may mga paglilingkod at sa pamamagitan nito, sa ating mga paglilingkod na ito, ay magkakaroon ng kagalingan ng ating bayan. Ano yun? Mga moral na paggaling sa pamamagitan ng ating mga pangangaral, yung espiritual na pagkagising at panlipo ng pagbabago. Kung tayo po ay patuloy na lumalago sa ating pananampalataya, patuloy nating naiintindihan yung ating mga paglilingkod upang maging daan ng kagalingan sa ating bayan. Nung nakaraang mga, ano ba yun, last Sunday lang ba yun? Ay, hindi, itong week lang na to, maraming pulis dyan sa tapat natin. Naabutan nyo ba yun? Dyan sa Petron. Daming mga pulis dyan sa tapat, no? Sabi ko meron. Yung pala, merong rally dito sa PUP. Papunta dyan sa Petron, no? Papunta sa Petron. Naisip ko, ano kayang pagtingin ng mga Christians pagdating sa mga nangyayaring ito? Sabi nila, bakit yung Petron yung inaaway nyo? Mura-mura nga ng gas sa Petron, di ba? Sino nagpapagas sa Petron dito? Di ba mura sa Petron? Diba? Kesa sa isang brand. Hindi ako nagpo-promote ng brand, ha? Mura naman talaga, di ba? Pero bakit sabi nila, ba't inaaway ng mga reliyista yung Petron? Mura-mura na nga ng tinda nila. Susama naman ng mga sabi nila, huwag kayong makikiihi sa Petron, ha? Inaaway niyo yung Petron. Sino nakikiihi dito sa gasolinahan? Pero, again, it is not the issue, No? Hindi yun yung issue kung sino yung mura, kung sino yung gumagamit ng CR ng gasolinahan, no? Ito ay issue ng pananamantala sa pagtaas ng presyo. Imagine niyo yung ibang bansa nung nagkaroon ng krisis. Ngayon, di ba may krisis sa krudo? No? Tignan niyo yung mga ibang bansa kung tumataas yung presyo, kung gaano kataas kumpara sa atin. No? Wala tayong paraan para i-regulate yung pagtaas at patuloy na pinagsasamantalahan yung mga panahon na ito. Laki kaya ng kinikita nila. No? Pagka siguro ako nagkaroon ng gasolinahan, baka bilyonaryo na ako. Pero hindi ko yata kaya yon. Ano kaya yung pagtingin natin? Ano yung ating gagawin sa lahat ng ito? Ikalawa, ang paghihirap ngayon ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang darating. In Romans 8:18, ang sabi, ang mga paghihirap sa kasulukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Mga kapatid, ang Diyos ay may mas malaking plano. Minsan po, hindi natin naiintindihan kung bakit pinapayagan ng paghihirap.
Ngunit sa pananaw ng Diyos, mayroon pong layunin ng proseso. May bunga ang ating pagtitiis at may liwanag pagkatapos ng dilim. Narinig niyo ba yung kasabihan na, ano yun? Ano yung sabi sinasabi rin sa kanta yun, di ba? There's a rainbow always after the rain. Ibig sabihin, sa panahon ng paghihirap, ay meron tayong inaasahang pag-asa. Yung rainbow ay nagpapahiwatig ng hope, no, ng kaayusan pagkatapos ng malaking unos. Tandaan natin ang kasaysayan ay mayroon ding direksyon. Hindi umiikot lang ang mundo ng walang patutunguhan. Ang atin pong kasaysayan ay patungo sa panunumbalik, katarungan, paghahari ng Diyos. At kahit ang bayan ay dumaranas sa krisis, mayroon pong pag-asa kung ang Diyos ang ating sentro. Kung tayo po mga kapatid ay patuloy inaasa at mananampalataya sa Diyos, alam natin na yung ating kalagayan sa ngayon ay mayroong magandang kinabukasang naghihintay. Ikatlo, ang buong nilalang ay umaasa sa panunumbalik. In verses 19 to 22, sa buod nito, ang sabi, ang buong nilalang ay parang nanganganak, naghihirap, pero may inaasahang bagong buhay. Inihahalin tulad po sa tekstong ito, ang bayan na para pong nanganganak sa bagong panahon. Sino rito yung mga nag-labor? No? Mga nag-labor, yung nanganak, yung talagang umiri nung sila'y nanganak. No? Sabi po nila, napakasakit daw po noon. Sobrang sakit daw po ng panganganak. Ngunit sa teksto na ating pinagbubulay-bulayan, ito po ay inihahalin tulad sa isang babaeng nanganganak. Lubhang masakit, nakakapagod, ngunit pagkatapos ng panganganak, mayroong inaasahang bagong buhay. Mayroong ligaya, mayroong bagong buhay na hatid ang sakit na ito. Sa ating buong bayan, maaring dumaranas tayo ng krisis, subalit maaring naghahanda ang Diyos ng isang bagong yugto. Palaging mayroong ipinapakita sa atin ang Diyos. Hindi po permanenteng kalagayan ng atin pong kadilimang nararanasan. Atin pong tandaan, walang gabi na hindi sinusundan ng umaga at walang Biyernes Santo na walang linggo ng pagkabuhay. Hindi po forever na madilim. Palaging mayroong liwanag sa gitna ng dilim. May magandang illustration sila, no? Yun daw pong liwanag, kahit gaano daw siya kaliit, pag nilagay nyo sa isang silid na napakadilim, natatalo niya yung liwanag. Walang klase ng liwanag na kayang talunin ng kadiliman. Ikaapat, makikita natin na ang pag-asa ay nakabatay sa muling pagkabuhay. Sa verses 23 to 25, ang sabi, at hindi lamang ito, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumariing din habang inihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon ang matatawag na pag-asa, kundi nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong pagtitiyaga. Yun pong ating pag-asa bilang mga Kristiyano ay hindi tinatawag ng mga wishful thinking. Alam po ba yung salitang wishful thinking? Yung umaasa kayo pero para bang guni-guni nyo lamang. Hindi po ito nakaugat sa katotohanang o ito po ay nakaugat sa katotohanang nabuhay na muli si Kristo at kung si Kristo po ay nabuhay na muli, meron pong pag-asa ang tao. May pag-asa ang church at may pag-asa ang bayan. Yun pong ating pagtingin sa hinaharap na mayroong pag-asa ay hindi lamang ito
umaasa lang tayo sa wala, kundi meron tayong salalayan na Diyos na siyang nagpakita ng pag-asa. Yung pong ating pag-asa ay hindi nakikita pero tiyak. Sabi po ni Pablo, umaasa tayo sa hindi pa nakikita. Sa atin pong bayan, maaaring hindi pa natin nakikita yung pagbabago. Subalit, kung ang Diyos ay kumikilos, ito po ay darating. Meron pong pag-aaral nung nagdaang mga panahon, itong mga nakaraang taon. Sabi ko kanina, taon-taon lagi nung nagiging worst ang ating kalagayan. Yun bang yung presyo ng bilihin ba bumababa? Hindi, di ba? Yung atin bang kalagayan sa Pilipinas, no, patuloy pa rin ang unemployment, marami pa rin ang nangingibang bansa, hindi umaayos yung ating kalagayan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, no, patuloy na kumikilos ang Diyos. Bakit? No, sa panahon ngayon ay dati bihirang pag-usapan sa pulpito, bihirang pag-usapan sa mga Sunday school, bihirang pag-usapan ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero ngayon, para bang sanay na tayong pag-usapan ito. Dati, bibihira yung mga nag-uusap tungkol dito, pero sa nagdaang mga taon, 2022, napakaraming mga kabataan ang handa ng magsalita at mag-isip at magplano ng maayos sa hinaharap. Dati halos wala tayong yung ibang mga nauna o yung ibang generation o iba pang mga tao para bang okay na yan, no? Sanay na tayo dyan, kahit sino pang maupo ay pare-pareho lang naman. Pero sa ngayon, patuloy na nagkakaroon ng pagbabago sa ating lipunan. Makikita rin natin mga kapatid, ang pag-asa ay nagbibigay lakas sa paglalakad sa daan ng krus. Yun pong pag-asa ang dahilan kung bakit patuloy tayong nananalangin. Patuloy tayong naglilingkod at patuloy tayong lumalaban para sa tama at patuloy tayong nagmamahal sa bayan. Imagine po ninyo kung wala kayong nakikitang pag-asa, bakit pa tayo nagpapatuloy? Bakit pa tayo nananalangin na ang ating pong bayan ay patuloy na sumunod sa ating Panginoon at magkaroon ng pagbabago? Mga kapatid, patuloy tayong umaasa na darating ang panahon na yung ating mga pagpapagal at paglilingkod mula doon sa sinasabing Biyernes Santo ay mararanasan natin yung linggo ng pagkabuhay. Mga kapatid, paano tayo lalakad sa daan ng krus bilang isang bayan? Number 1 ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Patuloy tayong maniwala na ang Diyos ay may plano sa ating bayan. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay may plano sa ating bayan? No? Dati, pag pinag-usapan natin yung corruption, hindi masyadong alam kung ano yung nangyayari. No? Ngayon, talagang hayagan na. No? Pero hindi na tingi-tingi. Dati mga 10 million, 1 billion, 10 billion. Ngayon, trillions. But this time, nakikita na natin na hindi na lang iilang tao yung may pakialam sa nangyayari. Again, maniwala tayo na ang Diyos ay may plano sa ating bayan. Patuloy pa rin tayong umasa. Ikalawa, sa pamamagitan ng ating pagsisisi at pagbabagong buhay. Yung pagbabago po ng bayan ay nagsisimula sa pagbabago ng ating mga puso. Kung tayo po ay magkakaroon ng ating pagsisisi, no, sometimes tayo rin yung bahagi, no, ng paghihirap sa ating bayan. Tayo sometimes yung nagiging kabahagi ng mga nangyayaring problema rin sa ating bayan. Again, sa pamamagitan po ng ating pagsisisi at pagbabagong buhay, malaki ang maitutulong nito sa atin pong paglakad noon sinasabi nating daan sa krus. Ikatlo ay sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. Hindi po mabubuhay ang bayan kung tayo po ay magkakawatak-watak. Dapat po mayroon tayong iisang layunin
at iisang dahilan kung bakit natin ginagawa ang ating mga paglilingkod at pagnanais na babago ang ating lipunan. Sa amin pong oikos ng mga kalalakihan, hindi po ako kalalakihan pero kasali ako sa kanila. Lagi namin pinag-uusapan, no, kasi ito yung mga topic natin almost every Sunday. No. Lagi namin sinasabi na sa kabila ng lahat ng ating mga paggawa, anuman yung ating mga pagkilos, anuman yung ating mga ginagawang mga pagsasalita, no, ating mga paglilingkod sa ating bayan, dapat ay laging nakaugat ito sa ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan nito, mawawala yung mga pagkakawatak-watak at pagkakabahabahagi. Ikaapat, makikita natin na sa pamamagitan ng ating paglilingkod, dapat ay patuloy tayong maging asin at ilaw sa komunidad. Kaya nyo bang maging asin at ilaw? Alam nyo, mahirap daw maging asin at ilaw. No? Yung asin kasi ay wala namang kwenta kung hindi siya matutunaw. Meron ba kayong ginamit na asin pero hindi natunaw? Diba, wala namang kwenta yung asin pag hindi natutunaw. Siguro pag ginamit yung pang-preserve. No? Pero eventually matutunaw siya. At yun yung kanyang role sa buhay. Yung ilaw, no? Hindi naman kayo pwedeng mag-ilaw kung hindi kayo sisindihan. Kung ito ay ihahalin tulad sa isang lampara o sa isang kandila, hindi po kayo magiging ilaw kung hindi kayo sisindihan. Yung asin, pag natunaw, nawawala. Yung kandila, iilaw pag sinindihan. Kailangan niyang matunaw. Handa po ba kayong matunaw? Handa po ba kayong maging asin at mag-preserve? Ito yung mabigat na hamon sa atin. Kailangan nating maging asin at ilaw sa ating komunidad. Yung ating paglilingkod ay nangangahulugan ng pagbibigay ng ating buhay para sa iba. Sa ating buhay, sa lahat ng itong ating pinag-uusapan, tanungin ulit natin yung ating sarili. May pag-asa pa ba tayo para sa ating bayan? Nagiging bahagi ba tayo ng problema o solusyon? At ano ang ating ginagawa para sa pagbabago? Alam nyo, madaling sabihin na pabayaan na natin yung mga problema sa ating lipunan. Total, kumakain naman tayo ng 3 beses sa isang araw. Nakakakain pa naman kami sa Jollibee at saka sa Mang Inasal. At saka sa Chowking. Malayo lang yung McDo dito, di ba si malayo doon. Okay lang kahit tumaas yung mga bilihin at saka yung krudo kasi okay naman kami. Madali nating sabihin ang mga bagay na ito, ngunit tandaan po natin mga kapatid, malaki yung ating bahagi sa pagbabago ng ating lipunan. Ang krus ay hindi katapusan ng kwento. Ang krus ay daan patungo sa muling pagkabuhay, bagong simula at bagong bayan. Yung krus na atin pong nakikita sa harapan na simbolo ng kahirapan ng Panginoong Jesucristo, nagawa niya po itong baguhin sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi po mawawala ng pag-asa at huwag tayong tumigil sa ating mga panalangin. Huwag tayong tumigil sa paggawa ng tama dahil po sa daan sa krus, sa daan ng krus, mayroong pag-asa. Sa mga paghihirap, tandaan po natin may layunin ng Diyos sa lahat ng ating nararanasan. At sa Diyos, palaging may bagong bukas para sa ating bayan. Ngayon, mahirap ang buhay. Pero tandaan po natin, ang Diyos ay hindi po tulog at hindi po tayo pababayaan sa lahat ng ito. At sa atin pong nararanasan, sana pagdating ng mga ilang buwan, ay babalik na sa normal ang lahat. No? Magiging maayos na ulit yung ating kalagayan, wala na ulit may ibabalita na mawawalan ng trabaho dahil sa taas ng presyo ng krudo at ng mga bilihin. Again, sa daan ng krus, tandaan natin, may pag-asa sa pagkabuhay na maguli ng bayan. Kung tayo po ay nakakaranas ng paghihirap sa panahon na ito, umasa tayo
na kung ang Diyos ay dumanas ng paghihirap sa krus, dumanas siya ng muling pagkabuhay. At tayo rin po mga kapatid, anuman po yung ating nararanasan ngayon, mayroong pag-asa, may muling pagkabuhay, at mayroong bagong buhay na dala ang Panginoong Jesus. Muli, magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa mensahe ng paalala at pag-asa. Yan, sa kabila ng mga naranasan po natin ngayon hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo. So, yung pag-asa na meron tayo, kaya natin yun makuha sa Lord. So, panghawakan po natin yun. Sige po. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay nasa dako na ng paghahandog. Inianyahan po ang mga tagapamatnubay, ang kapatid Raquel Bando at kapatid Elsa Go. Inaaniyahan pong tumayong kapulungan. Ang puso't may laman, Ayan, makakaupo po sandali ang kapulungan para po sa ating mga pahayag. Next Sunday, March 29, 2026, ang ating pong Sunday worship ay nagpapatuloy. Nagsastart po tayo ng 9:30 a.m. So, inaaniyahan po ang lahat na makarating sa ating bahay-sambahan bago po mag 9:30. Ang ating pong tagapagsalita sa susunod na linggo ay ang ating Jack Jobel Mondoy. Ang ating pong presider ay ang kapatid Noemi Bolivar. At ang mga ushers ay ang kapatid Christine Angeles at Crystalline Esperanza. Kasabay po nito ay ang Kids Sunday Bible School every 9:30 a.m. din. So kung mayroon po kayong mga anak, mga kapatid, pinsan ng mga bata, ay maaari po natin silang isama. Sila po ay meron pong sariling worship service sa taas. Every Wednesday naman po ay nagpapatuloy po ang ating midweek service and prayer meeting. Ito po ay fully online via Zoom. So, yung Zoom link po natin ay makikita po natin sa group chat. If wala pa po kayong access dito, pwede po kayong lumapit sa akin or kay Ate Isa. Ito po ay every 7:30 p.m. Gayun din po ay nagpapatuloy ang mga oikos meetings ng bawat kapisanan every after service. Tuwing first Sundays naman po, ay magpapatuloy ang IDJ. So, inaanyahan din po ang lahat. And on March 28, Sunday din po ito. Saturday, meron pong District 1 North Young Adult Zone A Fellowship. So, di ko po alam kung dadala yung mga YA. Pero inaaniyahan po tayo na dumalo. So, ito po ay sa Sangandaan. On April 3, tama ba? Sa ating pong Biyernes Santo. Hindi po, yung ating 7 last words. Yan, magkakaroon tayo ng gawain. Ito po ay online, so inaaniyahan din pong dumalong.
Yan. Sige po, kung mayroon pong additional na pahayag, ang pastor, sa mga kapisanan. Sige. Kung wala po, ay magpapatuloy po tayo sa ating pong dalangin pastoral. So, kung kaya niyo pong tumayo para samahan po sa pag-pray, ay maaari po tayong tumayo. Sige, tayo po ay manalangin, aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong kadakilaan sa bawat isa sa amin sa umagang ito, sa amin pong sama-samang pagdulog sa iyong banal na harapan. O Diyos, patuloy naming nilalapit sa iyo ang amin pong mga kapatid, mga magulang na may mga tanging kahilingan sa araw na ito. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong magulang na kasama ngayon, ang Nanay Ruby sa kanyang pangangatawan, sa kanyang kalusugan, patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan, at patuloy, O Diyos, na ang inyong pagkilos sa kanyang buhay ay patuloy niyang maranasan. Dalangin namin, O Diyos, ang kagalingan po ni G-Boy sa kanyang sakit. Dalangin namin siya, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng pagkilos sa kanya, ang mga gamutan ay inyo pong maging effective, Panginoon, upang gumaling amin pong kapatid na ito. Ngayon din po si Kuya Imo sa kanya pong chemotherapy sessions. Dalangin din namin, O Diyos, ang kanya mga pangangailangang sa kanya pong mga gamutan. Dalangin namin ang pamilya po na aming Jack Eden sa kanilang maayos na kalusugan, gayon din kay Alpha, Panginoon, na inyo pong patuloy na bigyan ng kagalingan sa kanya pong back condition. Dalangin namin, O Diyos, ang Father po ni Maria, na patuloy niyang bigyan ng kalakasan at kagalingan mula sa kanyang kidney problem. We also pray, Panginoon, kay Kuya Gilbert na ngayon ay masama ang pakiramdam. Dalangin namin siya na inyo pong bigyan ng kagalingan at gayon din ng kanyang kapatid na patuloy na nagdadialysis. Dalangin namin siya, O Diyos, na inyo pong pagkalooban ng kalakasan, mga pangangailangan at kanila pong inaasahang kidney donor, Panginoon, ay may pagkaloob. Dalangin namin, O Diyos, si Faith sa kanyang kalakasan at patuloy na recovery, Panginoon, sa kanyang naging operation. Si Vashti, Panginoon, sa kanyang maayos na kalusugan. We pray, Panginoon, sa amin pong mga paghahanda sa paparating na Vacation Bible School, ang aming bubuksang student center pagsapit ng Abril, at ang amin pong Holy Week activities na amin pong gaganapin sa darating na Abril. Dalangin din namin, O Diyos, ang pag-iingat niyo po sa kapatid ni Jack Zubel, si Mark Joseph, nasa barko ngayon sa kanyang pagtatrabaho. Ingatan niyo siya, O Diyos, bigyan ng maayos na kaisipan at pangangatawan sa kanya pong pagtatrabaho. Dalangin namin, Panginoon, si Love sa kanyang trabaho, ang kanila pong mga paghahanda ng mga additional documentary requirements na kailangan upang sa kanila pong waiver na kailangan po sa mga deficiencies sa kanila pong mga sinabit na documents. Dalangin namin, O Diyos, sa lahat kanilang mga paghahanda ay maging maayos, Panginoon, ang kanila pong mga sinabit na documents at maging compliant, Panginoon, sa kanila pong pagtatrabaho. Dalangin din namin, Panginoon, ang kanyang father na merong pangailangan ng surgery sa kanya pong tuhod at yung application ng visa, Panginoon. Dalangin din namin, Lord, ang kanyang father na merong threat of war sa dako ng California. Ingatan niyo po siya. Hindi lamang siya, Panginoon, higit ang amin pong mga kababayan na nasa dako po ng California. Dalangin namin, O Diyos, ang naging thesis po ni Talin. Salamat, Panginoon, sa inyong pangunguna sa kanya. Kay Mick, Panginoon, na patuloy naghahanda at naghihintay na kanyang schedule na muling pag-alis. Dalangin namin, O Diyos, si Jennifer Puno ng kagalingan mula sa kanyang lupus. Dalangin din namin, O Diyos, kay Norly na sa kanya pong nalalapit na operation, na paghihintay ng schedule ng kanyang operation mula sa nakita sa kanyang pulip. Dalangin namin, O Diyos, si Brian sa kanya pong anxiety and depression, sa kapatid po ni George na mayroong pong cancer. Dalangin namin siya na ikaw ang siyang sumama, Panginoon, sa panahon na ito na kanya pong pagkakasakit. Gayon din kay Tess Mirabueno sa kanya pong pagpapagaling at mga pag-undergo, Panginoon, ng dialysis and continuous radiation. Dalangin namin, O Diyos,
ang amin pong kapatid na Teacher Leonie sa kanya pong pagtatrabaho, ang kanyang mga paghahanda, yung mga stress na kanyang nararanasan and pressure. Dalangin namin po ang aming kapatid na ito na ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan, katalinuhan, at ng peace of mind sa kanyang mga nararanasang ito. Dalangin din namin ang kanyang kapatid na patuloy niyang pagalingin at pagkalooban ng kanyang mga pangangailangan. Dalangin namin, Panginoon, ang friend po ng Nanay Vicky na si Olga na may bukol sa brain. Dalangin namin ang inyong pagkilos at pagpapagaling sa kanya. Ang Nanay Vicky rin po, dalangin namin sa kanyang pagpapagaling sa kanyang mga sa kanyang pagkakasakit. Dalangin namin, O Diyos, ang mga kailangan procedure, mga laboratory, ikaw, O Diyos, ang magkaloob sa kanya nito. Dalangin namin, Panginoon, si Ate Tin sa kanyang pagnanais na patuloy na lumalim sa iyo at matuto, Panginoon. Dalangin namin ang kanyang pamilya, si Jethro, Panginoon, na bigyan niyo ng pag-iingat, gayon din ang kanilang mga pangangailangan, kalusugan, at ang dalangin niya, Panginoon, ay patuloy na pagpapala sa kanilang buong pamilya. Sa umagang ito, O Diyos, patuloy namin inilalapit sa iyo ang amin pong church, ang SM Val, sa kanya pong mga paghahanda, lalo't sa nalalapit niyang anibersaryo, ika-4 na pong anibersaryo, Panginoon, sa taong ito. Ikaw ang siyang sumama sa amin, O Diyos, sa aming mga gagawin, higit, O Diyos, sa selebrasyon na aming gagawin. Ang amin pong paghahandog sa iyo ng SM Val sa kanyang ika-4 na pong taon. Tulungan niyo kami, O Diyos, sa aming mga paghahandang ito. Dalangin din namin, O Diyos, ang Pasig na ikaw ang siyang patuloy na gumabay at kami, O Diyos, na patuloy na magtutulong-tulong upang itaguyod ang aming pong misyon na ito. Ikaw, O Diyos, ang magbigay sa amin ng kalakasan at katalinuhan upang ang misyong ito ay patuloy na lumago. At ikaw, O Diyos, ang maranasan namin sa panahong ito ng maraming paghahanda. Dalangin din namin, O Diyos, ang bawat isa na may mga tanging kahilingan na hindi namin nabanggit. Ang aming mga manggagawa, O Diyos, ang Pastor Arnold, ang Jack Eden, ang Jack Jubel, ang PPP Arnaldo, dalangin namin sila na ikaw ang magbigay ng karunungan, kalakasan at maayos na pangangatawan. Ang aming bansa, O Diyos, na dumaranas ng krisis sa mga kababayan namin na iipit sa labanan, ang mga inosente na naiipit sa gera, Panginoon, sa US, sa Israel at sa Iran, ang maraming mga bansa na involved sa mga labanang ito. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na pumagitna sa mga labanang ito at ang kapayapaan ang maging daan upang matigil ang mga labanang ito. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong bayan na siyang lubos na apektado ng labanang ito. Ang mga number 1, ang amin pong mga tsuper, ang mga namamasada, ang marami pong mga maliliit na tao, ang mga masa, Panginoon, na lubos na nangangailangan ng pagkalinga. Dalangin namin, O Diyos, na ang amin pong bayan, ang amin pong pamahalaan ay patuloy na gumawa ng pamamaraan sa iba't ibang paraan, O Diyos, upang abutin ang amin pong mga kapatid na ito. Kami rin, O Diyos, ay patuloy niyo pong hilusin upang makatulong, Panginoon, sa mga kababayan namin at sa mga kapatid na nakakaranas nito. Sa panahon, Panginoon, ng Lenten season, ay maging focus namin ang patuloy na sakripisyo, pagpapakasakit at pagmamahal sa aming mga kapatid na lubos na nangangailangan. Dalangin namin na aming bayan na sa panahon na ito ay patuloy na umaasa ng katarungan sa mga korupsyon sa aming pamahalaan. Dalangin namin ang amin pong pamahalaan na patuloy na ikaw ang maging sentro. Ikaw ang siyang patuloy na maging mahayag sa kanila upang sila, O Diyos, ay patuloy na maging lingkod bayan para sa bawat isa sa amin. Dalangin namin ang dako ng Santa Mesa, ang aming komunidad na ito. Kami, O Diyos, ay patuloy na maging asin at ilaw sa komunidad. At katulad ng mensahe, O Diyos, umaasa po kami na sa kabila ng aming nararanasan na ito ay mayroong pag-asa, mayroong muling pagkabuhay, mayroong linggo ng pagkabuhay mula sa iyo. Dalangin namin, O Diyos, ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa mga sumapit po sa kaarawan, anibersaryo ng kasal o mga tanging pagpapasalamat,
ay pwede po tayo pumunta dito sa harap para po tayo ay mabasbasan. Ayan, kung wala naman po ay awitin po natin ng Doxologia. Walhating papurihan ang naman at namahal at ang Espiritong Banal na ang tanang mga nilalang. Amen. Purihin ka, aming Diyos, sa inyong pangunguna, kabutihan at pagpapala sa bawat isa sa amin pong pananambahan, sa aming pagtatapos, inyo pong ipagkaloob ang iyong mayamang pagpapala sa bawat isa sa amin. Mga kapatid at mga magulang, tanggapin natin ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Ama sa kalangitan, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang pangunguna, pagsubaybay, pakikipisan ng banal na Espiritu ang siyang sumagana sa atin, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyong biyaya sa tuwina at sa dakilang pagsinta. Kami ay ingatan, huwag maghihiwalayan sa gawain at paglalakbay. Muli mong samahan sa iyong sambahan sa ngalan ni Jesus lamang. Amen. Sa mapag-alang umaga po sa ating lahat, meron po tayong oikos.